Assalamualaikum and good morning everyone. We are live here today at the Bangsamoro Information Office for another episode of the Usapang Bangsamoro together with our Cabinet Secretary and our Bangsamoro spokesperson, Maud Asnin K. Pendatun. To start off, may I request a short opening message to be followed by the latest updates in the Bangsamoro region to be given to us by none other than our Bangsamoro spokesperson, Maud Asnin K. Pendatun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Isang maganda at mapayapang umaga po sa ating lahat at welcome sa isa na namang press briefing na handog ho sa inyo ng inyong Bangsamoro Information Office. At the onset, allow me to express ho yung ating pong apology dahil we've been trying to schedule this for the past few weeks na. Kaso nga lang ho, nare-reschedule. Gawa ho nung mga series of activities no, na kung saan yung inyo pong Bangsamoro government ay naatasan ho na pumunta at manguna. At the onset, tayo po ay lubos na nagagalak dahil ho dun sa nakaraang State of the Nation address ng ating pong Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hinighlight ho yung accomplishments nung BARM no, led by Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim. Malaking bagay ho ito sa atin dahil ho yung mga ginagawa ho natin dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay talaga hong nakikita ng national government. Ilan ho dun sa mga na-highlight no, during the SONA is yung pong patuloy na pagbaba ng poverty incidence sa rehiyon at yung patuloy na pagtaas ng kumpiyansa ng mga investors na mag-invest ho dito sa atin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Liban ho dyan, nabanggit din ho yung significantly better na peace and order situation sa region. Kaya din ho kumpiyansa ang national government, ang Bangsamoro government, as mentioned by the President, that we appear to be prime and ready sa darating ho na first parliamentary elections in 2025. Pagkatapos ho nung SONA, nagkaroon ho ng pagpupulong yung Intergovernmental Relations Body, yung IGRB po natin, kung saan yung ilan sa mga issues no, patungkol sa exercise ng powers ng Bangsamoro government at saka ng national government ay pinag-usapan. Naging makabuluhan at successful yung meeting at pagkatapos ho noon ay nagkaroon ho ng submission ng third progress report ng IGRB sa Malacanang ho mismo. At shortly after that, lahat naman ho nung mga ministers, offices, heads of offices at of course ang ating pong Chief Minister ay nagtungo ho sa probinsya ng Sulu para ho dalhin yung Bangsamoro government sa ating pong mga kababayan sa Sulu. Ito po ay sa pamamagitan ng convergence activity ng Project Tabang together with the various ministries and offices of the BARM. At naging successful at overwhelming ho actually yung naging resulta ng convergence activity ho natin sa Sulu. We were not expecting na ganun ho kadami yung pupunta, dadalo, makikilahok at mag-avail ng mga assistance and services ng Bangsamoro government. Gayon pa man, tayo ho ay nagagalak dahil ho at least na iparadama ho natin no, sa mga kababayan ho natin sa Sulu na yung Bangsamoro government ho mismo ay malapit ho sa kanila. And then after that activity, nagkaroon ho ng Regional Peace and Order Council meeting ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Last week lamang ho ito kung saan pinag-usapan yung peace and order situation at yung iba pa pong mga updates no, patungkol ho doon sa mga ika nga ay sensational cases na nangyari in the past few weeks. So ito po siguro pwede nating bigyan ng mga iba pa mga detalye, iba pa pong mga information, depende ho sa takbo ng ating pong pag-uusap at pagtatanong. So without much ado, dahil ang mas gusto ho natin ay makapag-provide ng mahabang opportunity to answer yung questions, clarification, or to provide pertinent information sa ating pong mga kasama sa media. We will cut this short no, at we will entertain yung ating pong mga katanungan mula ko sa ating mga kaibigan sa media. Maraming salamat po, Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum. Thank you so much to our Bangsamoro spokesperson for that very informative message. And now for the question and answer portion, may I remind our media partners to please state your name and your media entity. Each media partner is only entitled to one question and one follow-up question. So who would like to ask first? Yes, sir. Good morning. The name is Shamsale of XFM Philippines, 102.1 Cotabato City.
Sir, any statement dito sa happening sa South UP, sa killing kay Vice Mayor Benito? Una ho, tayo ho ay lubos na nalulungkot doon sa pamamaslang na ginawa kay Vice Mayor Benito. In fact, naglabas po ng statement ang ating pong Chief Minister expressing ho yung una, pakikiramay sa pamilya at yung direktiba ho ng Bangsamoro government na tignan yung situation. As of the latest na report po natin, meron na pong nabuo na Special Investigation Task Group ang PNP at actually meron na rin pong nakitang mga possible na persons of interest. Of course, we cannot disclose it at the moment pero patuloy ho yung investigation towards that end. Ang ilan po sa mga situation or ilan po sa mga anggulo na tinitignan is may kinalaman ho sa personal grudge, lupa at of course hindi ho natin iniisantabi yung possibility ng politika dahil nga po isa sa mga leaders natin si Vice Mayor at medyo papalapit na rin po yung election. So ito po nakakalungkot dahil sa atin ho sa BARM we value yung pong inclusivity, we value ho yung diversity at yung mga ganitong hong klaseng unfortunate na event no ay wala ho talaga dapat na lugar dito sa atin sa Rion. At malaking ika nga ay sampal ho ito sa atin. But, as the Chief Minister said, meron pong directive sa mga pertinent ministries and offices to look into the situation, particularly po yung Ministry of Indigenous Peoples Affairs ho natin. Morning, sir. Sabang DXMY. Yung pong status ng pagpapatayo ng mga 8 MPS sa SGA, kumusta po? Napag-usapan ho yan, no? Na-bring up po dun sa isa po nating Regional Peace and Order Council. At ito po ay kinoconsider no? Ng ating pong Bangsamoro government. Dahil nga ito ay tignan natin na isa din pong opportunity to strengthen yung ating pong response, no? Especially doon pagtugon sa mga peace and order situation sa special geographic areas. Ito at iba pa pong mga aspeto nung paghanda ng LGUs ay sa kasalukuyan po ay in full swing. Although napaaga pong na-challenge, ika nga, yung ating pong mga newly appointed na OICs. Dahil kung matatanda natin, shortly after they took their oath dito sa SKCC, ay, di ba, pagbalik nila sa kanilang localities ay yung challenge of baha, yung kanila pong unang-munang tinugunan. At naging successful naman ho yung response with coordination of the pertinent ministries and of course the regional government. So ito po ay kinoconsider natin. This is being thought of by the Bangsamoro government. Apo. Magandang umaga po, Kabsec. Daisy Mangod ng DXMY din po. Kabsec, kamusta ngayon? Nakapag-inaugural na kasi yung iba. How about yung iba? At yung sa magtatayo ng Cotabato Province, ano po ang estado nito? Meron na bang nag-sponsor sa BTA po? Yung pong iba nagkaroon na ng inaugural flag raising ceremony at iba pa pong mga activities signifying the inauguration. No? But apart from the symbolism, in fact, yung pinaka pwede nating sabihing start naman ho ng kanilang ika nga ay malaking responsibilidad na pagiging OIC is yung ginawa ho dito sa SKCC. Yung ibang activities na ginawa ho nila, yun po ay naging desisyon na lamang ho nila. But be that as it may, in full swing pa rin naman ho kahit yung iba na municipalities na say for example wala na pong ginawang seremonyas. No? Pag tungkol naman ho doon sa pag-create ng province, as I've said before, ito kasi ay power ng national government. So yung pag-create ng province ay unfortunately wala ho sa power ng regional government. So kailangan ho natin ng batas na manggagaling ho sa both houses of Congress, ng House of Representatives at ang Senate, para ho makreate natin yung probinsya. As to the name, hindi pa po natin sigurado ba't isa ho sa nababanggit yung ganung klaseng option. Yung activities or ika nga ay yung mga back channeling at iba pang mga kailangan gawin para matrigger yan ay sinimulan naman na ho natin. Meron na pong mga senators at meron na rin pong mga congressman na nag-express ng kanilang intent
to support kapag ho dumating na ho sa Kamara at dumating na ho sa Senado yung ating pong panukalang batas na magkaroon ho ng probinsya sa special geographic areas composing the 8 municipalities. Kasi sa ngayon, meron na ho tayong mayors. So ang kulang ho na level of governance sa kanila is the province. No? So kung magkakaroon ho tayo, for example, ng election ngayon, makakaboto ho sila lahat, senators, members of the parliament, party representative, district representatives, down to the local officials, except for governors, vice governors. So hopefully, we will be able to get it done, no, in preparation for the election para ho lahat nung level of governance ay meron ho yung ating pong mga kababayan sa special geographic areas. Good morning, Kabsec. Raynan from Star FM Bombo Radio. Sa buong Bangsamoro region po, lifted na po ba ang state of calamity dahil sa nagdaang bagyo, Kabsec? Yung declaration ho natin ng state of calamity region-wide ay naglaps na ho nung July 29. Okay? So technically, the region ay hindi na po under state of calamity. But meron pong mga municipalities na meron hong sariling declaration at ang probinsya ho ng Maguindanao del Sur ay under the provincial-wide state of calamity pa ho. So, yung region declaration ay naglaps na ho nung July 29. Although nung huling DRMC council meeting, napag-usapan yung possibility of extending it. Depende, of course, on sa situation. No? But considering that in the past few days ay medyo nagno-normalize na ho tayo, bumabalik doon sa normal from ano po yung naging epekto ng mga weather systems in the past couple of months. So hindi pa po natin nakikita yung need to declare state of calamity. At yung basis din ho ng region to create a region-wide or declare a region-wide state of calamity ay kailangan po at least 2 provinces ang makapag-declare ng state of calamity. So far, we only have Maguindanao del Sur. At yung previous ho na state of calamity natin na declaration was actually born out of the effects of El Nino. Okay, so ngayon, nasa La Nina na ho tayo. But yun po yung status niyan. Technically, we're not under the region, no? It's not under the state of calamity anymore. Naglaps na ho yan noong July 29. But we're closely monitoring and we'll see the need, no, kung sakali ay kailangan mag-declare ng panibagong state of calamity. But in terms of our response, in terms of our supplies, naka-ready pa naman po at we have sufficient number of goods in case patuloy ho yung kailangan natin pagbigay ng mga ayuda and other assistance. Follow-up lang, Kabsec. In terms po sa damage assessment ng Bangsamoro Ready, magkano po ang danyos na naiulat nung nakaraang kalamidad na nakaapekto po sa BARMM? Also, ilan po talaga ang naging victim nung nakaraan kasi marami-rami po ang mga inaccurate data na lumalabas offline, Kabsec. Sige, para maging precise, hugutin ko lang yung latest na situation report from the Bangsamoro Ready. Dahil patungkol ho dun sa ating pong data, we only rely at ang treatment ho natin, ang official data lamang po ay galing sa Bangsamoro Ready. So sila po kasi yung ating consolidator sa ating pong Emergency Operation Center. Okay, so as of, in terms of damages, ang sa mga pabahay ho, ang naitala ho nating partially damaged ay nasa 257. Ang totally damaged ay nasa 365. So ito po yung sa Lanao del Sur at iba pa Maguindanao del Norte at yung sa special geographic areas. Liban ho dyan, in terms of agriculture, ang estimated na po na total number nung damage gawa ho nung pagkasira nung mga pananim ay nasa 464,580,285. Ito po ay binubuo nung
11,320 hectares. Sa poultry naman ho natin, ang damage na naitala, livestock and poultry, ay nasa 2,035,350. So ito po yung mga alaga ho natin na, for example, mga manok at iba pa, na unfortunately ay nasalanta din or naapektuhan din at nasira, namatay gawa ho nung bagyo. So yun po yung when it comes to the extent of the damage na record ho ng ating Bangsamoro Ready patungkol sa agrikultura, livestock at saka sa ating pong poultry and yung number of houses na damaged. I'm Ershad Abdulatif ng Tourism and Economic po. Regarding po dito sa new created municipality sa STA Bank at bago pa man o pagkaupo nila ay may hamon na sa kanila itong natural calamity. So hanggang ngayon ay bumibisita ang mga new OIC officers sa mga barangay na may kasamang ayuda. How about po ang budget po, Sir Kap? Yung budget o yung kasi sa kasalukuyan wala pa po silang NTA o yung previously tinatawag nating IRA, Internal Revenue Allotment. Sa kasalukuyan ho, ang mode nung pagtulong or yung budget, for example, for the SGA 8 municipalities, ay subsidy galing ho sa regional government. On process na ho ito. Kailangan lang, meron lang ho kasing kailangan ng mga technicalities at saka kailangan ho official signatories para ho meron tayong ika nga ay authority to receive and disburse yung funds. So ongoing na ho yung processing nito. We expedite para ho as soon as possible ay makapagsweldo at makapag-implement na rin po ng iba pang programa yung ating pong mga new OIC officials. Patuloy pa rin yung kanilang pag-iikot, pagbibigay ng mga ayuda dahil base ho sa huling datos natin, yung pong 33 na active evacuation centers natin, most of these are actually in the special geographic areas. So for example, 12 sa Pahamudin, ang active pang evacuation center natin, 14 naman sa Kadayangan. So it only speaks about yung pong effects ng pagbaha ay ito pong mga municipalities na ito yung extremely affected. Kaya ho, patuloy yung pagbibigay ng mga assistance. No? Nangahinagam po ng Bangsamoro Media Production, sir. Sir, kamusta po yung mga evacuees at mga nasirang, lubhang nasira yung mga tahanan po nitong nakarang bagyong Karina at ano po yung ginawang action ng BARM sa mga lubhang nasira po yung mga tahanan? Yung mga naapektuhan yung kanila pong pamamahay, well, ibang tiers po yan, no? Yung po yung meron pong slightly damage, meron pong damage, at meron din pong totally damage. Yung pong kayang i-repair, meron na pong binigay na mga assistance, temporary shelters at saka repair kits yung ating pong mga iba't ibang ministries such as MSSD at saka MHSD. Yun naman pong kailangan talaga ng bagong pabahay. Meron na kung nung una, nagkaroon ho ng assessment ang MSSD at iba pa pong pertinent na offices. Lately, meron na kong ongoing na pag-uusap with the concerned local government units. Dahil ito po ay permanent na pabahay, permanent structures, this will be form part of the recovery plan na ho natin. So, meron na hong mga pag-uusap with the concerning LGUs kung paano ho natin matugunan yung pangangailangan ng ating pong mga kababayan na totally damaged yung kanila pong mga pamamahay. Good morning po, Kapsec. Si Roy Holgado po ng Brigada News FM. Ano naman po ang vision ng Bangsamoro government sa pampalapit na plebisito sa bayan ng Sultan Kudarat at Dato Udin Sinswat? Salamat po. Yung pong gaganaping plebisito sa bayan ng Dato Udin Sinswat at ang Sultan Kudarat, ang vision ho natin, ang panalangin ho talaga natin ay maging mapayapa, malinis yung pong gaganaping plebisito. We leave it to the people, yung pong mga qualified voters, kung sino ho talaga o ano po talaga yung gusto nilang mangyari pagdating ho doon sa kani-kanilang mga barangay in relation to the municipality. So, ang end in view, ang total ika nga na panalangin ho natin ay sana
maging mapayapa at lahat po freely makaboto sa plebisito. Yun naman ho yung lagi nating aim, no? Na ma-maximize ho yung voters turnout para ho talaga yung boses ng mga kababayan natin ang totoong mangibabaw. Of course, there have been several challenges, pati na rin ho yung mga previous experiences ho natin would suggest that yung pong ideal o yung vision natin ay hindi po ganun kadaling ma-realize or ma-translate into the realities on the ground. No? But we are working on it at ito rin ho yung isa sa mga napag-usapan during the Regional Peace and Order Council meeting. Yung preparations to at least get close to that vision of having a free, honest, at wala pong violence na plebisito na gaganapin ho. Heard. Good morning, Kabsec. Yani Abdul Rasul po of Bandera News Cotabato. My question is relate din po dun sa SK and DOS plebiscite. Ano po yung mga specific challenge na nakikita ng Bangsamoro government and how will you going to intervene po or mag-address po yung mga, especially po ngayon pa lang, no, meron ng mga skirmishes na nagaganap na nire-relate dito sa plebiscite sa bayan ng Dato din Sinswat. Yung ating pong ika nga ay nakikita ilang sa mga challenges. Una is yung, kasi gusto natin ma-maximize natin yung voters turnout. No? So, liban ho dun sa pag-provide ng safe space for the qualified voters to vote either yes or no dun sa gagawing plebisito. Ang siguro isa din pong dapat natin tignan is yung ipaalam din sa ating pong mga concerned na mga voters kung ano ba yung implication nung pagboto ng yes, ano yung implication ng pagboto ng no. Para ho, they can have an informed decision. At least, whatever the result would be, basta ho kumpleto na rekado sika nga na inform yung mga tao, malaya silang nakaboto, hindi ho sila kino-urge, hindi rin ho sila dininay ng kanila pong right to cast their vote sa plebiscite. And I think whatever the result would be, mas maluwag na matatanggap ng lahat po ng involved. No? So yun ho yung gusto nating mangyari. But yung challenges na yun, kailangan ho natin magparami ng ika nga ay neutral forces to ensure na lahat ho ay malaya hong makaboto. So follow up, I don't know, Kabsec, if dumating na po ito sa inyo informasyon, pero may mga usap-usapan na nagkaroon ng parang appeal or TOR sa Supreme Court yung mga antay sa plebiscite. If ever po ba na mag-success yung TOR na kanilang inihain, what will happen po dun sa ka-schedule na plebiscite? Well, we work on whatever is already available na official document at mga legal basis. So for example, so far what we have is yung COMELEC resolution. So until and unless may lumabas na document na may kinalaman doon or that would alter or that will change whatever is stated in that COMELEC resolution, then we will continue the preparation. The COMELEC, the Bangsamoro Electoral Office will continue yung preparation. Ella Dayawan po, freelance journalist. Kabsec, kamustahin ko lang yung scholarship program ng BARM kasi nga pasokan na. Ilan na po yung mga scholar natin? Or ongoing pa ba? Or yung mga may chance pa ba yung iba na humabol? Marami ho tayong mga scholarship programs in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. For one, meron ho tayo sa MBHTE, yung access to higher modern education. Hindi ko lang humahugot yung exact number but thousands of scholars na rin ho yung ating pong tinutulungan patungkol ho dyan. Meron din ho tayo sa kabilang ministry, yung Ministry of Science and Technology, nasa 902, yung pong kanilang currently ay tinutulungan. Yung sa MOST naman po, yung Bangsamoro Assistance to Science Education or yung BASE, tsaka yung BASE Merit Programs. Ito ho ay specific dun sa mga college students, no, na science and technology related ho yung kanilang kurso. So meron pong binibigay na monthly stipend para ho dun sa kanilang araw-araw na gastusin at hopefully makatulong na rin ho sa kanilang matrikula. Yung first batch ho ng itong mga scholars na ito ay gumraduate no actually. Karamihan ho sa kanila ay gumraduate with honors. No? Tayo ho ay nagagalak na
yung pong investment natin sa kanilang future ay mukhang ika nga ay nakuha natin na maayos. Ang siste ho dyan, they will have to meron pong additional na batch, no, na for approval yung budget this year at i-implement po next year. So antabayanan ho natin yung pong announcements ng MBHTE, ng MOST para ho dun sa gustong mag-avail or subok, no, na makasama dun sa qualified na beneficiaries. So meron pong mga process ho yan, application, meron pong mga documentary requirements at yung examination ho na kailangan ho talaga to determine kung yung pong ating mga estudyante ay karapat-dapat. So to know more about this, we encourage everyone na tignan ho yung official pages ng ating pong mga ministries such as MBHTE at saka MOST para ho dun sa mga announcements at kung kailan ho magbubukas ulit yung application for the scholarship programs. Follow-up question. Lastly from my end, usually kasi pag may mga kaguluhan, natural or man-made calamities, ang ginagawang evacuation centers is mga schools. So nababalam yung pag-aaral ng ating mga anak, mga estudyante. Meron bang magkakaroon kayo ng batas or anong gagawin ng Bangsamoro government na magkaroon po ng permanent ba na evacuation center sa mga IDPs natin, sir? Yung pong ibang mga local government units natin na meron na ho silang mga ini-establish, ika nga, na mga evacuation centers. Of course, this is in consideration of their experience na rin na parang halos every year ay nakaka-experience sila ng calamities. No? Yung iba naman ho, yun nga, unfortunately, may some cases na kung saan schools yung ginagawa na evacuation centers. And actually, under the law, bawal ho ito. Hindi ho dapat ginagawang evacuation centers ang ating pong mga paaralan. Especially kapag ho ongoing ho yung pasukan dahil nga nadi-disrupt yung ating pong mga ika nga ay mga estudyante. No? So, recently nagbukas na ho yung school year again, but we're happy to report na yung pong mga ginawang temporary na evacuation centers na school, say for example, particularly sa Datoodin Sinswat, wala na hong mga evacuees ho doon. Nakauwi na ho lahat, no? Wala na hong mga bakwit sa mga schools at iba pa pong mga evacuation centers sa Datoodin Sinswat. Okay. Sir, ilang percent or ilang millions ba ina-allocate ng BARM if there is a confidential fund or intelligence fund doon sa buong block grant? Is it allowed also? Meron ho tayong under the, say for example, in the local government code, 5% pwede hong ialat sa calamity fund. So we resonate with that in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. In the BARM, meron ho tayong tinatawag na Quick Response Fund, no, na pwede lang ho siyang magamit pag meron hong, say for example, declaration ng state of calamity. Ito po yung buffer fund natin na ginagamit natin in emergency crisis. But on intelligence funds, si Chief Minister may ganun ba? Wala ho tayong intelligence fund sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Confidential fund? Wala din ho. So that's doon tayo naibang. Oo. Okay. Second question ko po, may mga nagre-recommend na papaabot ng tama ba na isabay yung Convergence at saka UBJP like what happened in Suluyong Assembly? Because they felt yung mga hindi nakatanggap, yung mga UBJP lang na party ang naka-receive. Do you have clarification for that? Kasi, or may papahabol pa ba kayo doon sa mga hindi nakatanggap doon? Sa nag-expect na dumalo? Sige. Yung pong, I cannot speak on behalf of the party, but I can speak on behalf of the Bangsamoro government. Yung perhaps one of the considerations made was out really of logistics and practicality dahil nga since nandun yung mga ministries and offices at hindi naman ho lahat ng mga ministers, for example, were in the other activity. Okay? So karamihan ho actually ay ang focus at ang main na pinunta ho talaga is yung convergence activity ng Project Tabang. In terms of preparation, we've actually prepared, say for example, 18,000 sacks of rice. Ito po mostly from Project Tabang and pertinent ministries such as MSSD, MAFAR, MOLE, MENRE, MPOS, MIPA, among others.
Meron din pong iba pang mga pinamigay na assistance, mga dignity kits, sa sleeping kits, hygiene kits. Nagkaroon din po ng turnover ng mga programa, yung ambulance for example ng MOH to IPHO, mobile clinic, yung motorized bangka, non-motorized bangka, at iba pang mga farm equipments and machineries. Nagkaroon din ng, for example, yung mole ng mga yung kanilang community employment program, nagkaroon din ho ng awarding niyan, at iba pa pong mga flagship programs ng iba pa pong mga ministries and offices. Yung iba ho siguro nagsasabing hindi nakatanggap, dahil to be honest, hindi namin expect na ganun ho karami yung pupunta. We were prepared na we were looking at 18,000, no? Kasi nga yung target. But when we were there, ako, nandun ho ako mismo, umaga pa lang sobrang dami na ho ng tao. At ang estimate nga is mukha nga pong hindi na bigyan lahat dahil nga we were overwhelmed by the number of people na pumunta dun sa Project Tabang to ask for assistance. We have been considering na pag-uusapan in small group, no, na baka ho kailangang bumalik para ho naman yung ibang hindi ho nakatanggap ay maabutan pa rin ho natin ng tulong. In any case, itong Project Tabang naman po at yung convergence efforts ng ministries and offices ay patuloy ho natin itong ginagawa, pag-iikot. Pangalawa na ho actually yung sa Sulu. At ang gagawin ho nating next is yung sa Munay, sa Lanao del Norte. This will be done on August 17. Okay, so after ho niyan, another round na naman ho ng pag-iikot na ang gaganapin ho ng Project Tabang. Good morning, Assalamualaikum, Kabsek. Din Kadatuan po from Salam Radio po. Kamakailan nagpalabas po ang Pangulong Ferdinand Marcos ng AO number 64, which is regarding po sa increase ng salary. How about dito sa BARM? Kasali po ba sa increase ng salary? Yung nilabas po na EO patungkol doon sa first tranche ng salary standardization, or in other words ay yung pag-increase ng salary. Lahat po niyan, lahat po ng government offices ay kasama ho dyan. So including ho yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, and even yung mga local government units po natin in the BARM ay kailangan ho sumunod doon sa executive order na ipinalabas ho patungkol doon sa pagtaas ng salary. Follow-up po. Kailan po nila ito matatanggap? Ongoing na ho yan. Maswerte ho yung may mga available yung funds kasi they can roll out at retroactive po yung effect niyan. So ibig sabihin, a certain number of months din ho ay pa-factor in yung difference dun sa salary. Okay, so ito naman po ay isang magandang development, especially for our government workers, dahil nga in relation na rin dun sa inflation, pagtaas ng mga presyo ng bilihin, ay kahit papaano ay tumaas din ho yung ating pong sahod. Assalamualaikum, Kabsek, si German Nor ng Brigada News FM Cotabato City. Naging pambungad mo kanina yung papuri from President Marcos dito ho sa ginagawa ng Bangsamoro government, pero hindi ho natin naiiwasan na may mga iilan na sinasabing walang ginagawa ito hong BARM government. Sa kabila nitong puspusan na mga ginagawa ho ninyo, ginagawa ng Bangsamoro government para ho sa mga residente ho ng rehiyon. Ano ba, pwede bang ma-recap? Di mo naman siguro kayang isa-isahin sapagkat napakarami, pero ano yung mga major project at naitulong na ho ng Bangsamoro government sa buong mamamayan ho ng Bangsamoro Region, Kabsek? Marami ho tayong ginagawang mga programa, no, alinsunod doon sa moral governance agenda at yung 12-point priority agenda ng ating pong Chief Minister. Yung iba't ibang ministries and offices, meron pong mga flagship programs yan. Yung sa OCM alone, sa Office of the Chief Minister, meron ho tayong Project Tabang. Ito po yung ika nga ay nagbibigay ng essentially bringing the government closer to the people. Meron po tayong ambag, ayuda medical mula sa Bangsamoro government na hundreds of thousands na rin ho yung natulungan. Meron pa po tayong kapyanan, no? Yung kapayapaan sa pamayanan na meron din pong mga pinamigay na mga housing. Yung Marawi Rehabilitation Program natin, although this has been very challenging, ay patuloy ho natin pinaprioritize yung pagtulong doon sa mga kababayan nating naapektuhan ng Marawi Siege. Meron din po tayong iba pa pong mga programa, no? Pwede ho nating isa-isahin pero matagal, no? Pero ang sigurong pwede nating tignan, dahil nga pag
all things considered, all of these programs are taken into consideration. Ang tanong naman lagi dyan, ano ngayon? Ano yung naging resulta? So, pwede ho nating tignan as a result yung pong patuloy na pagbaba ng poverty incidence. So, kung matatandaan natin, in 2018, the poverty incidence in the region was at 55%. Noong 2021, bumaba ho ito into 39%. Okay? So, yung double-digit na reduction, tayo lang ho sa buong bansa yung nakapagtala ho ng double-digit na percentage ng poverty reduction. Lumabas na rin ho yung latest as of 2023 na datos, yung 39% na ipababa po natin ng 34% pa. Okay? So patuloy ho yung pagbaba, although it's not as drastic as the previous period, but the trajectory is that patuloy ho yung pagbaba ng poverty incidence in the region. But it has to be really contextualized na despite dun sa double-digit na poverty reduction na ating pong naitala sa Bangsamoro region, at 34%, we are still the poorest region in the Philippines. Okay? So, kumbaga, pababa natin ng ganong kalaki, pero tayo pa rin yung pinakamahirap. So, tignan natin yun as a challenge at as a picture ika nga of saying yung gaano ka taas or gaano ka laki yung development gaps na kailangan ho nating ma-overcome para man lang maipantay natin yung antas ng pamumuhay ng mga kababayan natin dito sa BARM sa ating pong mga karapit na rehiyon. But ang target ho ng ating pong Pangulo is 2040, hindi ko nagkakamali, dapat single-digit poverty incidence sa buong Pilipinas. So hopefully, mahabol ho natin yun. Although we are now 34%, tiwala ho tayo na kung patuloy ho tayong magsiservisyo, patuloy ho tayong mag-implement ng mga responsive na programs at iba pa po mga polisiya, ay baka ho, hindi malayo na maabot din ho natin yung single-digit na poverty incidence in the region. So I think isa ho ito sa magandang indicator that answers kung nagiging effective ba yung ating pong mga programa na ginagawa sa BARM. And that officially ends our question and answer portion for this episode of Usapang Bangsamoro. Before we officially end this episode, I would like to take this opportunity to thank our media partners as well as our Bangsamoro spokesperson. So at this juncture, let's hear a short closing message from our Bangsamoro spokesperson. Sige po. Bilang pangtapos, I'd like to be very brief. I'd like to thank our partners from the media, our friends, and also yung po mga taga-subaybay natin in your respective na media outlets and of course in our Bangsamoro Information Office. Bilang panghuli, we'd just like to take this opportunity to remind everyone, including ourselves of course, yung pong ika nga ay challenge or reminder ng ating pong Chief Minister that we are now in the last full year of the extended transition period. So yung pong inyong Bangsamoro government, in response to the marching order of the Chief Minister, will make the most out of the opportunity na to be of service to the Bangsamoro people, especially during this last few chapters ika nga of the extended transition period. And we hope na naging makabuluhan ho yung ating pong press briefing, media forum this morning, and as promised, we will try to do this regularly and to keep the information flowing, to keep the correct information out there in our public for the public's consumption. Again, maraming salamat po. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.